Indarapatra at Sulaiman. Ang payapang pamumuhay ng mga tao sa Mindanao ay ginambala ng 4 na halimaw. Ang unang halimaw ay si Corita na maraming paa at napakaganid na hayop. 5 tao man ay kanyang nauubos. Si Tarabusaw ay ikalawang halimaw na may mukha ng tao. Ang sino mang kanyang mahuli ay agad niyang nilalapa at kinakain ang laman. Siya'y nakatira sa bundok Matutum. Ang ikatlo ay isang ibong malaki na nakatira sa bundok ng Bita. Ang salot na ito ay may mga matang labis ang lilinaw at mga kukong ubod ng tutulis. Kapag siya'y dumarating ay nagdidilim ang paligid dahil sa lapad ng kanyang mga pakpak. Ang mga tao'y nagtatago sa yungib upang makaligtas kapag siya'y dumarating. Ang ika-4 na halimaw ay isang ibong may 7 ulo na labis na namiminsala sa mga mamamayang naninirahan sa bundok ng Curayan. Ang malagim na kalagayan ng mga mamamayan ay labis na ikinabahala ng Haring Indarapatra. Ipinatawag niya ang kapatid niya na si Prinsipe Sulaiman at inutusan niya itong magligtas ng mga kahabag-habag na mamamayan. Binigyan niya ang kapatid ng isang singsing at isang espada upang gamitin sa pakikipagtunggali sa mga kalaban. Isinabit ng Haring Indarapatra sa durungawan ang isang halamang siyang magpapakilala kung ang prinsipe ay nagtagumpay o napahamak. Tumalima sa utos ng kapatid na hari si Prinsipe Sulaiman. Nang sapitin niya ang bundok na pinananahanan ni Corita, ay nakita niya ang marami ng mga taong naninirahan na takot. Ang mga nayong ito ay nasa panganib, kaya nanggigil sa puot si Prinsipe Sulaiman at sinumpa niyang magbabayad ang mabangis na hayop. Gigil sa puot, hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi, ay biglang lumabas si Corita. Ito ay buong bangis niyang hinarap. At sila'y naghamok. Hindi nagtagal na patay ni Prinsipe Sulaiman ang halimaw na si Corita. Pagkatapos ng tagumpay ay matuling lumisan si Prinsipe Sulaiman at hinanap si Tarabusaw sa bundok ng Matutum. Nagkaharap ang dalawa. Ang hawak ni Prinsipe Sulaiman ay isang matalim na tabak na ginagamit niyang pang-ulos sa halimaw. Isang sanga naman ang ginagamit ni Tarabusaw na panghambalos sa kalaban. Sa paghahamok ng dalawa, ang ganid na hayop ay napahandusay sa pagod. Sinamantala ni Prinsipe Sulaiman ang pagkakataong ito at itinarak niya sa kanyang puso, sa puso ng kalaban, ang hawak na tabak. Nilipad ni Prinsipe Sulaiman ang bundok ng Bita upang hanapin ang ibong sipa. Gayon na lamang ang kanyang panlulumo nang makita niya ang mga ulilang tahanan ng mga mamamayan. Hindi nagtagal ay nagdilim ang kapaligiran, tandang dumarating ang kalaban. Lumundag ang prinsipe at tinaga ang pakpak ng ibon. Sa kasamaang palad ay sa kanya rin bumagsak ang pakpak at ang katawan ng prinsipe ay bumaon sa lupa. Nalibing siya ng walang kabaw. Agad na batid ni Haring Indarapatra ang nangyaring kasawian sa kapatid. Sapagkat nalantang halaman sa may durungawan, ang mga sanga nito ay nangabali. Sumugod noon din ng hari sa puok na kinamatayan ng kapatid at natagpuan niya roon ang katawang pipi
Ang bathala ay nahabag sa kanya. Biglang nagliwanag at namalas niya ang tubig na lunas. Ibinuhos niya ang tubig sa bangkay ng kapatid at malaking himala ang naganap. Dagling nabuhay si Prinsipe Sulaiman at nagyakap sa kagalakan ang magkapatid. Pinauwi ng Haring Indavapatra sa kanilang kaharian ng kapatid. Pagkatapos ay hinanap niya sa bundok Kurayan ang malaking ibong may matutulis na kuko. Nang magkaharap ang dalawa ay buong bangis na naghamok silang dalawa. Nagwagi sa labanan si Haring Indavapatra. Binati ang hari ng isang magandang diwata. Nagpasalamat siya sa ginawang pagliligtas ng hari sa mga mamamayan. Nabihag ng kagandahan ng diwata ang puso ng Haring Indavapatra at sila'y nagpakasal. Muling lumitaw ang lawak ng lupang Pawang Kapatagan. Si Haring Indavapatra ay hindi na bumalik sa sariling bayan at doon na siya namuhay sa pook na kinatagpuan niya sa babaeng pinili niyang makasama sa buhay.